Pinagmamalaki po ni BBM yung proyekto na connector ng Samal Island at Davao City, no? Okay. Ang Build Better More program ng Administrasyong Marcos ang nagtaguyod ng tuloy-tuloy na progreso ng 4.76 kilometrong Samal Island, Davao City. Ayan. Connector project. Isang 4-lane extra dose bridge na mag-ugnay sa Davao City at Samal Island. Nilalayon, etc. Okay naman, di ba? Okay. Ito naman po isa, Philippine Congest Tunnel. Davao Bypass Tunnel patapos na sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Okay, una po, ipinagmamalaki na po ni BBM kahit hindi pa natatapos. Di ba? Ang masakit po nito, wala na nga kayong may pagmalaki, no? Minsan na lang kayong may tinutuloy. Tandaan po, tinutuloy lang yan. Nangangantyaw pa. Basahin po natin yung pangangantyaw. Ito po nakakabwisit eh. Yung tipong pinagyayabang ng mga DDS na very modern na daw ang Davao City, pero bakit si PBBM pa nakaisip na gawin ito? Pero yung 51 billion ni Pulong, wala ni Anino na kahit na anong pinagawa, kundi yung bahay niya at property na pagkalaki-laki na may mataas na bakod. Tignan niyo. Una po, para po sa kaalaman ng hindi po taga Davao, proyekto po yan ng nagdaang administrasyon. Pirmado, may budget na. Kung hindi ako nagkakamali yung Davao Bypass, JICA po yan. Napuntahan ko po yan. Butas na po yan. Malalaki na po. Meron po akong video niyan. Hanapin nyo lang po. Mismo dyan, dinala ko ng mga engineer. Nakasama nating magkape dyan sa Davao yung mga engineer. Hinanap namin yan. Dinala po ako riyan. Actually, ngayon lang din nila nakita. So, hinanap po namin yan sa bandang kabundukan. Okay? Sa totoo po, yan naman talaga dapat yung ginagawa ni Pangulong Marcos. Okay, pero marami po siyang tinuloy mula po sa mga hindi kayang ituloy ng dating mga Pangulo. Bakit hindi nila kaya? Wala silang kakayahan eh. Yung mga right of way, hindi nila kaya. Si Tatay Digong po, pagbibigyan mo ng right of way, di ba? Alam niyo na kung bakit. Kakausapin niya yung mga negosyante, magbigay ka naman ng right of way kung sino man ang may-ari. Magaling po makipag-usap si Tatay Digong. Alam niyo na kung bakit. Kasi ginagalang po siya ng mga Pilipino. Okay. Ikalawa, marami rin po siyang nasimulan niya at natapos niya. Ikatlo, marami po siyang nasimulan niya, may budget na, naiutang na o na-budgetan na po hanggang sa matapos. Hindi nga po itutuloy na lang eh. No, wag lang ipapahinto. Tuloy-tuloy po yung proyekto. Alam niyo ibig ko sabihin, wala ka nang gagawin. Magano ka na lang, magkakating ka na lang na ribbon kung matatapos mo. Ito po, itong Pangulo natin ngayon, kaya po, nanghihinayang. Yan po ang isa sa katwiran ni BP Sara, bakit siya tumakbo na Vice President kay BBM. Kasi siya lang yung nakausap niya na itutuloy ito eh. Itutuloy lahat. Itutuloy yung Mindanao Railways, itutuloy yung mga katulad niyan, Davao-Samal Bridge, at saka itong bypass tunnel na hinukay po ng mga Hapon. Hapon po yan, hindi po kay BBM yan. Pero ganun pa man, no? Okay lang din yung kasi yun nga yung campaign promise. Kaya naman tayo nagka-leche-leche nung ayaw mo nang ituloy. Di ba? Ayaw niya nang ituloy yung Mindanao Railways. Zero budget po. Walang ka-budget-budget. Eh samantalang yun, nakita po natin sa panahon ni Digong, si Pinoy kasi magaling po yan eh. Magaling mag-drawing. Maraming plano. Nakita po natin sa panahon ni Tatay Digong, ang plano po walang silbi pag hindi mo kayang budgetan.
Kaya po, mayroon tayong build nung panahon ni Tatay Digong kasi kaya niyang budgetan. Yun yung pagkakaiba ni Tatay Digong sa lahat. Opo, nilalahat ko kahit tong tatay nito ng kasalukuyang Pangulo. Yan po pagkakaiba ni Tatay Digong. Hindi lang po sa plano. Napatupad niya yung mga plano. Wala na binbin. Tuloy-tuloy lahat. Kaya nga build ngayon. Meron pa po ba? Wala na. Yung mga nakikita nyo papira-piraso, may marami po tayong malalaking proyekto dahil hindi nila pinondohan. Nabibinbin po. Alimbawa po itong Metro Railways, Mindanao Railways. Ang laki po niyan. Nabudgetan na po yan ng China. Talagang go signal na lang para masimulan. Hindi po nagbigay ng go signal. Bakit po? Hindi. Mahal lang China. Hahanap kami. Tinanggihan po ang kontrata sa China. Wala ka nang gagawin, itutuloy mo na lang. No? Wala nang gagawin si BBM. Hayahay na siya. Lahat lang na nabinbin na proyekto, itutuloy niya lang. Okay na yung mga tao. Yun yung problema eh. Wala ka ng paghihirapan, itutuloy mo na lang. Nagawa na, nakakuha na ng pondo si Tatay Digong. Alam mo yun? Itatakda mo lang kung kailan sisimulan. Kaya naman hindi na simulan yung Mindanao Railways dahil nagka-pandemic eh. Correct, intentionally, tinigil po yan. Kaya po, wala ni isa sa inyong pwedeng magmalaki sa Duterte na mas marami kayong nagawa. Never. Kami nga eh, isa lang yung hinihingi ko lagi tuwing may pumapasok dito eh. Isang proyekto lang. Itutuloy na lang eh. Sayang talaga. Sayang. Nakuha nyo? Pero alam nyo po, tuwing nakikita natin si BBM, ako ganun eh, tuwing nakikita ko, eto na naman to. Magsasalita na naman ng mga mahiwagang pananalita. Mangangako na naman na ipaplano pa lang, ipaplano. Pinoy na Pinoy. Panay plano, walang natutupad. Budget, pera ang kinakailangan para matupad ang plano. Lahat ng plano, budget. Lahat ng binadgetan na ni Duterte, mayroon ka pang sinadyang pinatigil katulad ng Mindanao Railways na yan. Sinadya nyo yan na ipatigil. At iba pa. Panay kasi ayuda. Pinakamaraming binentang ginto, pinakamaraming binentang asset, pinakamaraming inuutang etong gobyerno na to sa lahat po na naging Pangulo. Madadaig niya po sa lahat ng inutang. Lahat. Walang pandemya, walang proyekto. Grabe. Okay, anyways, talagang ganyan ang buhay. Kaya makikita nyo, tapos sabay makikita ko yung talagang yung down na down ka. Alam nyo, bumubuhay na lang sa atin. Makikita ko to. Si BP Sara, kasama itong mga nagagandahang DDS. Pakita ko lang po sa inyo. O, di ba? Si Crisette, si Miriam, anong pangalan to? Kiambao ba yan? Tsaka yung si Crisette. Punong-puno ng pag-asa. Merong ano riyan eh, merong dialogue dyan. MJ Kiambao Reyes, no? Ang worry ko lang, if and when you become, may usapan po sila, nagkukwentuhan silang magagandang tao. Sa ganda pa lang, no? Talagang punong-puno na ng pag-asa eh. Alam niyo po, ang pinanghahawakan ko lang, MJ Kiambao Reyes. Alam niyo, ang pinanghahawakan ko lang, matatapos din ng lahat ng ito, magiging presidente rin si BP Sara. Ito usapan nila, MJ, ang worry ko lang, if and when you become the president in 2028,
Grabing laki ng challenge na haharapin mo, sabi ni MJ. Ang daming kailangang ayusin, wala ng pera, baon na ang bayan sa utang. Alam nyo kung ibang mga politiko po yan, oo nga, bibigatan pa nila no? Pero tignan nyo, bakit hindi ka makakakuha ng pag-asa dito kay BP Sara? Basahin natin yung sinabi ni BP Sara. Huwag ka mag-alala, sanay tayo dyan na walang pera. Nung hinawakan ko naman ang Davao City, malaki rin ang debt, malaki rin ang utang. Sagot uli ni MJ, oo nga pala, now Davao City is debt-free na an insurgency free pa. All the more reason you should run and lead our country. Meanwhile, Crisette is still in awe kung gaano kaganda talaga si BP in person. Ibang level ang pagkadyosa. Nakalimutan tuloy ni Crisette ang gerd niya. More kwentos later. Alam nyo, pag nakakakita kayo ng ito yung ang ganda nila, 'di ba? Ang ganda nila, tapos magkakaroon ka ng pag-asa na balang araw may magaling pa rin tayong leader. Matatapos din po itong lahat ng ito. Matatapos. Yun lang, panghawakan lang po natin, Duterte lang po tayo. Kahit na po anong wag tayong papadala, lagi po yung may hinaharap tayo. Wag niyo pong bigyan ng ano yung sarili niyo na kawawa naman tayo, wala na tayong pag-asa. At wag nating iasa sa iba. Alam niyo yun? Kasi marami sa atin, kailan ba kikilos yung mga pulis? Kailan kikilos ang militar? Tayo po, kailan po tayo? Kailan po tayo kikilos? Yun lang po. Yan lang. Kaya talaga ipaglaban natin, wag tayong pumayag na maano nila si BP Sara. Anyways, eto po, good news. May mga good news din naman. Katulad po nito si dating, tingnan nyo po to, si dating Speaker Alvarez. Nakaaway po ni ano yan, di ba, ni BP Sara, no? Pero hindi po nila pinersonal, no? Yung pagiging kaibigan niya kay Tatay Digong, tsaka yung tingin talaga nila, si Tatay Digong talaga yung, at si BP Sara talaga yung nakikita rin niyang pag-asa. Walang personalan. Kung matatandaan nyo, si BP Sara ang nagpatalsik halos ang nakinabang si GMA, di ba? Si GMA yung nag-i-speaker. Pero si BP Sara yan. Nasaan na ngayon si GMA? Kakampi na si Romualdez. Talagang talagang ganyan ang politika Sanay lang talaga yung mga Duterte sa politika. Kaya po kayo, sabi ko nga sa inyo, sumuporta tayo sa mga Duterte, ipaubaya natin sa kanilang politika para hindi kayo atakehin. Ang iba sa inyo, kailan ba lalabas yung mga pulis? Kailan lalabas ang militar? Di ba? Maganda pa yung mga takbuhan dyan. Anyways, maganda pa rin naman ang samahan nila ngayon, lalo na ngayon. Pinasasalamatan po ni Alvarez si 2nd District Representative Estela Kimbo for admitting the presence of blanks in General Appropriation Bill. Nakita niyo po, yung mga manluloko, yung mga manlilinlang, meron pa silang tinatawag na enrolled bill, meron pa silang tinatawag na General Appropriations Bill, meron pa silang tinatawag na BICAM, ang dami po nilang tawag. Kasi po ang purpose nila manloko, manlinlang. Ito direkta. Thank you very much for admitting the presence of blanks in General Appropriations Bill. Speaker of the House po to dati. Hindi po iba-iba yan. No? Siguro naman naliwanagan nyo na. Isang dokumento lang po yan pinag-uusapan natin. 2 dokumento po. Pagkagaling po sa BICAM, pangalawang dokumento, GAA na. Pero dahil gusto po nila manlinlang, nung una, si Chis Escudero na sanay magpaikot, nakalimutan niya yung Pilipinas at mga Pilipino, hindi ibang lista ang pangalan. Marami tayo na marunong makaintindi.
Ganyan, 'di ba? Umamin na. Umamin na si Stella eh. Pero ganun pa rin, no? Meron pa rin silang tinatawag endorse bill na parang iba pa eh, no? Mula po sa dating speaker, pakinggan po natin yung paliwanag niya. Okay, Kimbo admitted on Monday that there were blanks in GAB, but quickly clarified that the bicameral conference committee had already decided on the allocations and the blanks were just for computation purposes. So inamin niya na may blanco pero ito daw napagpasyahan na yan. So inamin niya na may blanco. Sa mga abogado, yun lang po ang kinakailangan eh. Abogado to sila Alvarez, abogado yan si Tatay Digong. Si Ungab, alam ko abogado rin. Si Rodriguez, abogado rin. Si Marcoleta, abogado rin. Si Pastor Quebuloy, hindi po abogado, pero matalinong tao. Isama naman natin sila. Kasi si Bato at si Gulang yung pumapasok so far eh. Ha? Tiyaga-tiyaga tayo. Okay. Ganito po yan. Ito po ang sabi ni Alvarez. So inadmit ni Kimbo na merong blanco. Makinig lang po kayo. Huwag nyo lang pong abalahin yung sarili ninyo. We should thank Congressman Estela for her honesty. O dahil siya lang ang umamin, lahat po na nagsasabi na walang blanco, hindi po honest siya mga yan. Silang lahat ay manloloko. Silang lahat ay mga sinungaling. Okay, ulitin lang natin ha. We should thank Congressman Estela for her honesty. Her admission of what happened means she admitted that there was a falsification. Umaamin daw si Stella Kimbo that there was a falsification of legislative documents that can be penalized by jail time alongside monetary penalties. So yung pag-amin po ni Kimbo, ayon po sa dating Speaker of the House at abogado, ay pag-amin ng falsification of legislative documents. Sa salita po ni Kimbo, umaamin po siya na sa termino po ng mga abogado, ito po ay falsification of legislative documents. The power of the purse is in Congress. The budget, all the items in the GAA should be approved by Congress. Sabi ni Alvarez pa rin to ha. What happened is that Congress approved the BICAM report with blanks. Yun po yun eh. No? Hindi po nyo pwedeng sabihin to na hindi to na ganyan yung proseso noon pa. Dahil dati pong speaker to eh. Ito po ngayon ko lang po narinig to. Kung ito po na paliwanag na ng mas magagaling sa akin, okay lang po. Pero ipapaliwanag ko po to sa mga hindi pa po narinig tong paliwanag na to. Ang sabi ni Alvarez, dahil dati siyang speaker, ang inaaprubahan ninyo, blanco. Pwede ba yun? Pwede yun. Dati nga siya speaker. Pwede talaga yun. Pag blanco, ano ibig sabihin ng blanco? Zero. Di ba? Kung sinasabi ni Kimbo na inaprubahan na yan, tapos blanco, tuloy natin. Yan. The total value of blanks, it's 0 pesos. Di ba? Ang linaw po nun ha. Ang kahulugan po ng blanco ay 0. Tuloy natin. But why is that there were appropriations in the GA and the contents were not presented to the plenary for ratification? Okay. Kimbo, ayan, pinaliwanag niya yung kay Kimbo. So, ibig sabihin,
I think what happened, ang punto lang ni ano, kung inapprove ninyo na blanco, pumirma kayo na blanco, yun yung patunay na blanco yun, zero yung amount. Bakit pagdating sa GAA, may amount? O, di ba? Kaya may anomalya dahil hindi po pwede na kung sino-sino yung maglalagay ng amount. Kung ano inapprove nila, yun yun. At marami na po nagpapatunay na yun nga yung dokumentong inapprove nila. Katunayan may pirma. O, hindi po tayo na may miloso po dito. Nagpakita na si Ungab na may pirma. Sinabi ni Shelo Magno, kahit manggagamit lang si Shelo Magno, pinatunayan niya na yung hawak niyang papeles at hawak ni Ungab. By the way, yung hawak ni Magno ay galing daw yun sa isang senador. Yung hawak ni Ungab, hawak ni Shelo Magno, hawak ng reporter ng UNTV na ano na ngayon, anong tawag doon? Hawak nung UNTV na binura na yata yung tape. Hawak ni Manuel, hawak ni Franz Castro, blanco. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.